Lakers target si Robert Williams III bago ang trade deadline. Pero bago yan, ang Los Angeles Lakers ay mawawala ang kanilang backup center na si Jackson Hayes sa kanilang susunod na mga laro dahil sa isang injury. Si Hayes ay nagtamo ng left ankle sprain sa kanilang practice noong Martes at hindi makakalaro sa laban nila kontra Memphis Grizzlies ngayong araw. Ayon sa Lakers, kailangan tingnan ang kanyang kalagayan sa loob ng 1 hanggang 2 linggo. Ito ang pinakabagong injury na kinakaharap ng Lakers sa kanilang mga sentro. Si Christian Wood ay kasalukuyang nagre-recover mula sa knee surgery na ginawa noong off-season habang si Anthony Davis ay na-injure sa mata noong linggo sa laban nila kontra Toronto Raptors. Si Hayes ay may average na 6.3 points at 4.6 rebounds kada laro ngayong season na kanyang pangalawang season kasama ang Lakers matapos ang 4 na taon niya sa New Orleans Pelicans. Nakapagtala si Hayes ng season high na 12 points at 6 na rebounds noong linggo sa panalo nila kontra Raptors, kung saan siya ang pumalit kay Davis matapos ma-injure ito. Si Wood naman ay inaasahang hindi pa makakabalik sa mga susunod na buwan. Siya ay sumailalim sa isang arthroscopic procedure noong Setyembre para ayusin ang kanyang kaliwang tuhod. Nakaranas siya ng pananakit sa tuhod kamakailan kaya't hindi pa siya makakalaro. Bukod kay Davis, ang tanging ibang sentro sa roster ng Lakers ay ang two-way player na si Christian Coloco na naglaro ng 2 beses sa Lakers ngayong season at minsan sa kanilang G League affiliate. Ayon nga sa mga eksperto, dapat nga daw palaruin si Coloco laban sa Memphis at sa mga susunod na laro para may makatulong si Anthony Davis sa ilalim. Pagkakataon din ito para kay Coloco upang maipakita niya ang kanyang potential at makuha ang tiwala ni Coach JJ Redick para mabigyan siya ng mas mahabang playing time. Ang Lakers ay may record na 6-4 at kasalukuyang may back-to-back wins at sisimulan nila ang NBA Cup sa Biyernes laban sa San Antonio Spurs. Samantala sa pinakabagong episode ng Hoop Collective Podcast, ibinahagi ni NBA reporter Dave McMenamin na may posibilidad na makuha ng Los Angeles Lakers sina Jonas Valanciunas o Robert Williams III bilang trade targets. Ang dalawang ito ay itinuturing na mga starting caliber centers na maaaring magbigay ng malaking tulong sa frontline ng Lakers. Ayon kay McMenamin, ang trade assets ng Lakers na posibleng gamitin para sa ganitong transaksyon ay sina Christian Wood at D'Angelo Russell, kasama ang kanilang future first round pick. Si Wood, na may kakayahang makapagbigay ng flexibility sa laro, ay maaaring maging isang paboritong piraso sa negosasyon, habang si Russell naman ay isang kilalang scorer at playmaker na pwedeng magdagdag ng depth sa ibang team. Ngunit ang paglalagay ng isang first round pick ay ang pinakamahalagang bahagi ng package na ito at maaaring magdagdag ng halaga sa interes ng ibang teams. Sina Valanciunas at Williams ay parehong malalakas sa ilalim ng basket at kayang magbigay ng depensa at rebounding, mga aspeto ng laro na kasalukuyang kailangan ng Lakers. Si Valanciunas ay kilala sa kanyang physicality at pagiging consistent scorer sa low post, samantalang si Williams III ay isang athletic na shot blocker at may mas batang edad na maaaring mas magtagal sa sistema ng Lakers. Malaking hamon sa front office ng Lakers ang pagdedesisyon kung ipapalit nila ang kanilang assets para sa mga big man na ito. Sa nakaraan, nag-atubili ang Lakers na isakripisyo ang kanilang mga first round pick para sa non-star players. Ngunit kung nanaisin nilang palakasin ang kanilang posisyon sa Western Conference, maaaring ito na ang tamang pagkakataon upang baguhin ang kanilang diskarte. Magiging interesante ang mga susunod na linggo sa NBA trade season para sa Lakers at kanilang fans, lalo na't makikita kung handa bang mag-risk ang koponan para sa kanilang playoff ambitions.